What's on your mind, contestant? Mula po sa Antipolo, mga kapatid, 46 years old, isang anak at dating namamasukan sa isang laundry shop. Habang si Mister naman po ay isang tricycle driver. Sa radyo daw mismo nakikinig etong makakausap natin na si Mylene Dorignel. Good morning po, Ma'am si Mylene. Yes po. Hello. Good morning po, Didi Chacha. Good morning po sa inyo, Madam. Saan po Opo. kayo sa Yes. Antipolo? Sa may ano po kami, sa may San Isidro po. Kayo po ba ay talagang Yay. tubong Antipolo po ba kayo ni Mr. Pareho? Hindi po, bali yung ano po, province ko po is Bacolod. Si Mr. po, Ano naman po siya, Iloilo. paano po kayo napadpad pareho ng Antipolo? Bali po kasi yung asawa ko po, yung pinaka-ama ng aking anak po, dito po kami nagsasama dati sa Antipolo, ma'am. So ngayon po, 2015, nung nagkasakit po siya, ay namatay po siya 2015. Oh, yung pong asawa nyo talaga. O nung una, Opo, nauna po, opo. Opo. Tapos ito po yung kinakasama ko po ngayon. Kumbaga, dito lang, magkalapit lang po yung ano namin. Sa Oo. isang, ano lang po kami, sa isang Oo. lugar. Oo, kumbaga kapitbahay nyo po itong bago Opo, ninyong opo. kinakasama. Opo. Oo, so simula po nung namatay si Mister, bago nyo po nakilala itong bago nyo pong kinakasama, mag-isa nyo pong tinaguyod itong anak ninyo. Opo, opo. Ngayon po nag-aaral siya. Grade 8 po siya ngayon, DJ. Oo, 13 years old nga daw po itong anak Opo, ninyo. So hindi nyo na po balak itong sundan, Miss Eileen? Hindi na po kasi mahirap yung buhay. Okay na kayo sa isa. Opo, opo. Oo. Ito pong 2,000 piso na inyo pong matatanggap, saan nyo po ito planong dalhin? Actually po, DJ, bala ko po sana magpa-check up. Kaya lang, syempre po, priority ko yung hearing aid ng anak ko po. Kaya yung sa hearing aid na lang po yung sa anak ko. So kayo po mismo may nararamdaman din kayo sa katawan, pero ang uunahin nyo po dun sa 2,000 piso ay para pambili po ng hearing aid ng bata. Yes po, DJ. Hindi po ako masyadong pamilyar kung magkano ito, pero alam nyo naman po na 2,000 piso po muna. Ang una nyo po munang matatanggap dito, Nanay Mylene. Opo, kasi araw-araw po ako nanonood sa inyo. Avid fan niyo po akong dalawa ni Sir Ted. Sa Kami 1 mag-asawa. sa 1PH po ito, Nanay. Sa ano po kami, sa may RTTV Channel 13 po. Pero may radyo din po kami. Okay. So, Nay, ito pong yung pang problema ng anak ninyo po sa kanyang pandinig, paano niya po ito nakuha? Ito po ba inborn? Paano po? Kasi DJ, hindi ko naman po ina-expect na may ganyan siya. Bali, 2 years ago po kasi DJ, natutulog po kasi kaming dalawa. So nakahiga po siya dito sa kaliwang braso ko. Ngayon, gali po kasi namin dalawa pag natutulog, I love you, good night, ganon. So parang nagsalita ako sa kanya na sabi ko, I love you na, good night, sabi ko ganon. Wala siyang response. So ginalaw ko yung yung braso na kung saan siya nakahiga. Yes. Kung saan siya nakahiga. Opo, doon. opo. Tapos, ang ginawa niya, lumingon siya sa akin. Tapos, paglingon niya sa akin, sabi ko, good night, I love you. Tapos, saka lang siya tumango. Tapos, nagtaka ako kasi before yun, mga mababa talaga yung grades niya. Oo. Tapos, yun nga, laging siya. Tapos, pag tinatanong ko galing sa school, ano assignment niyo, anong ganito, ganyan yun, ina-update ko siya. Minsan, hindi siya sasabihin niya wala. Yun pala, hindi niya lang maano. Tapos yung teacher niya nung grade 3, sabi niya sa akin, pag uwi niya, sabi niya, makakausapin ka raw bukas ng teacher sa school. So, pumunta ako. Ngayon, pagpunta ko, sabi ng teacher, akala ko may kasalanan siya. Tapos sabi naman ng teacher niya, sabi niya, Mami, bakit ganyan si Mark? Sabi niya gano'n. Pinakausap ko siya, sabi niya gano'n, parang, wala lang daw, deadma lang daw. Ganun ang salita niya sa akin. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi ko po alam, teacher, kung bakit nagkakaganon. Pero sabi ko, okay naman po sa bahay yan. Sabi ko, ganun. Yun, doon ako nagtaka. So, ang ginawa ko po, nung time na yun, nagpa-check up ako sa may ENT. Tapos, pag-check up namin sa ENT, ang sabi ng ENT, sabi niya, sabi niya, i-refer kita sa audiologist. So doon ko nga po nalaman na bukod pala sa ENT, mayroon pa palang isang specialista. Sabi ko, ano po yun, Doc?
Sabi niya, yun po talaga ang makakapag-ano sa condition ng anak mo. Binigyan niya po ako ng referral. Pinuntahan din po namin yung kung saan yung ni-refer niya sa amin na doktor. So pagdating po doon, in-examine po yung anak ko. Parang nilagay siya sa isang room. Tapos yung doktor nasa labas, pero nakasalamin. Bago lumabas yung doktor, binigyan na po siya ng instruction na, ganito gagawin mo ha. Pagka may tumunog na ganito, pindutin mo to, ganito, ganyan. So doon po na-diagnose yung doktor na paglabas, sabi niya, Mami, mayroon po siyang severe hearing loss. Sabi ko, ang left niya kasi wala na po talagang pandinig. Tapos yung right niya, mahinang-mahina na. Kaya pala nung time na yun, ganun po pala ang nangyari sa kanya. Katunayan po, DJ, last year, grade 7 siya. Muntik po nga siya hindi makapasa. Kaya lang kinausap ko lang yung mga subject teachers niya kasi siyempre siguro, di ba po tayo DJ, pag may sinabi sa atin, na-absorb agad natin, naintindihan. Siya kasi, yung mga sinasabi sa kanya, i-analyze niya muna bago niya maintindihan. Kumbaga, delay po siya. Parang ganun po. Sige. Kung So, minsan, Mylene, ganito. Ganito. Ano ang cause nito? Anong sabi ng doktor? Ang sabi kasi ng doktor, parang may siya, Sir Ted, may diagnosis. Hindi nga, ano ang sabi ng doktor sa inyo? Ano ang dahilan kung ba't nangyari ito sa bata? Ito ba ay nung una hindi naman siya ganito nung siya bata-bata pa at habang tumatanda siya mas nawawala ang kanyang pandinig? Bali po kasi nung elementary days po niya, sir, makakausap naman po yung mga teachers niya, yung mga advisors niya. Gano'n na po siya. Kaya lang nung time na yun po kasi hindi ko lang maintindihan. Hindi ko pa masyado po na gano'n pala may condition na po siya. Opo, sige, ganito. Yung bang speech niya naapektuhan? Ang isa pa po yun sa problema po niya kasi yung bunganga niya po, yung parang panga niya, parang matigas. Okay, sige, ganito. Parang matigas. Opo, Ngayon sige. sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, ba't parang, kasi may mga words siyang hindi minsan mabanggit. Opo. Parang hirap na hirap po siya. Ganon po. Opo. Sige po. Ang sabi po ng espesyalista, kailangan niya ng hearing aid. Opo, kailangan po niya ng hearing aid. Opo, at doon po niyo balak gamitin itong 2,000. Opo, sana. Opo. Meron na ho bang ibinigay sa inyong halaga itong doktor sa hearing aid? Actually po, mayroon na po. 2021, meron na po siyang dito. Magkano po? Kaso mahal nga po, Sir Ted. Kaya Magkano po, Mylene? Bali, 40,000 po each. 40,000 each? Opo. Ganito po, nanay ha, hintayin lang namin po yung mga inyong ikinikwentong ito, yung mga patunay dito. Opo. At gusto lang ho namin makakuha ng kopya ng diagnosis po sa inyong anak. Para lang ho natin, kumbaga, mapag-aralan po itong kaso ng inyong anak, ha? Opo, Sir Ted. Ganito ho muna tayo sa ngayon. Kasi ako naintindihan ko po yung sitwasyon at ito nga binabanggit po ninyo, no, na yung pong apektado ang hindi lang ho pag-aaral ng bata, kundi buhay ng bata. Sa inyo ho bang angkan may ganyan? Parang wala naman po, sir, Oo. Sa asawa po ninyo? Wala din po. Sa asawa ko po, lahi lang nila hika. Yung nga po namana po niya hika. Opo. Sige. So, Nanay Mylene. Po kasi siya, Sir Ted. Sakitin. Opo. Sige. So, opo. Ito ho muna. Ano po ang ating munang aral kahapon kung kayo pinanood po sa amin? Opo. Ito po, ang aral po kahapon is 1 Juan Chapter 5, verse 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen. Yan po ang Amen. Opo. aral po kahapon, Sir Ted. Yes, ma'am. Opo, klaro po naman yun. Kumbaga, self-explanatory. Hindi mo na kinakailangan panghabaan ng paliwanag. Napakaklaro po ng mensahe. Okay, Mylene, meron kang premyo ngayon, 2,000, no? Kagaya ng narinig mo nga. At hindi pa nga kami nagsasarado ng pintuan dito. Ika nga din po ng inyong lingkod, hintayin lang po namin yung inyo pong mga patunay sa inyong kwento. Ang premyo mo manggagaling kay Happy K. Okay, itong 2,000. Pero yung sinasabi mo na ganong kalaking halaga na napakamahal, ha?
Oo, Opo. wala kaming maipapangako dyan, Maylin. Ha? Opo. Ang amin lamang dito, yung 2,000 na tingin ko naman sa mga naghihirap sa mga panahong ito ay malaking tulong na. Okay? Opo. Sige. So, Maylin, salamat sa iyong panahon. Salamat sa iyong paglahok sa aming pa-contest dito. Aabangan namin ang iyong ipapadala mga patunay at muli kaming tatawag sa iyo. Sir Ted, may luma po akong dito, yung diagnosis niya 2021 po. Bali po, hihingi na lang po ako ng panig ng bago. So, updated po sa audiologist niya at saka sa ENT po. Oo. Gusto lang namin din makita at maisangguni yan sa nakakaintindi. Okay. Opo. Oo, dito nga sa problema ng bata. Kasi makakonektado yan eh. Pag may problema ka sa hearing, apektado ang speech. Di ba? Kasi Sir Ted, alam niyo po, akala ko nga po nung una, autism siya. Kasi 7 years old na po siya, hindi pa po siya nakakapagsalita ng fluid. Oo. Yung Kasi nga bulol-bulol apektado. po siya. So, Yes. akala ko po, may diferensya. Tapos, sabi ko, parang sabi naman ng tsahe niya, parang hindi naman. Kasi nakaka-intindi naman siya sa instruction na iutos. Opo. Kaya, nagpasalamat po ako na yung hinala ko, hindi po totoo. Kasi sabi ko, nag-iisa na nga yan, tapos pa yan pa, parang mahirap tanggapin. Kaya sabi ko, salamat Lord, hindi nagkatotoo yung hinala ko. Opo, pero nanay, well, salamat nga po, no, because you don't lose hope, di ba? Sabi ngo ninyo, iisa lang itong inyong anak, nagkaganyan pa, pero alam niyo, di ba, kung kayo nakikinig po sa aming programa, ito mga pangyayaring ito ay patunay po na may Diyos, di ba? Yes po, araw-araw po ako. Amen. Avid fan po ako, dalawa ni DJ Chacha. Amen. Dahil po yung programa niyo po nakakatulong unang-una po sa mga Bible verses sa kabila ng mga problemang hinaharap. Positibo po dahil sa mga aral na nanggagaling kay Pastor Jeff. Amen. Plus po yung mga nangyayari po sa gobyerno, sa bayan, na katulad yan sa mga pondo-pondo, kung hindi po sa inyo, hindi po namin malalaman. Opo. Kaya ang ganda po ng programa ninyo po. Opo. At salamat din, Maylin, kasi isa ka sa mga inspirasyon ng programang ito. At kami din, ano pangalan ng anak mo? Mark Anthony Carancho po. Okay, si Mark Anthony. Gusto ko siya makita, ha? Gusto ko siya makilala. Opo. Dapat po talaga, paabsinin ko siya kasi may sipon po siya. So ayaw niya po kasi sabi ko baka na kasi kausapin ka ni Sir Ted at saka ni kaso po, ayaw niya umabsent. Hindi. Baka sa Monday na lang po. Hindi, wag mo ipapa-absent, ha? Wag. Para lang sa amin, wag. Please, wag. Wag mong gagawin yon. Oo. Wag mong istorbohin yung pag-aaral ng bata. Ang atin lamang, hingi namin yung preba at kami magkukonsulta sa mga nakakaalam dito. Pero hindi kami nangangako. And alam mo yun, hayaan na natin na ang mangyayari ang lahat in God's perfect time. Okay? Yes, po, yes. Amen. Sige. Salamat na marami, Maylin, ha? Salamat. Thank you. Salamat sa iyong tiwala din sa aming programa. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.